Hindi ko malunok to. Bakit? Di ka ako magtataka kung bakit, di na ako magtataka kung bakit talamak dito ng G-word eh. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman Reddit reactions dito sa aking channel ng mga stories. Ako lang si Mikey, no? At ngayon ko to sana mga kwento ng mga likod ng mga viral na post, no? Hindi lang sa post sa Facebook, Threads, Instagram, pati na rin sa mga Reddits, no? Nga pala mga stories, no, yung Reddit post every day, daily at 8 a.m. alas 8 ng umaga dito sa Philippine Standard Time, Manila Time, no? Okay, plus 8 GMT, alas 8 yan. So, para sa mga Reddit, Tapos in the rest, so 1 p.m. at saka 7 p.m. Manila Time, ay, mga random posts, so mga viral posts, so mga roadways, roads, doon natin ipapost doon. Okay? Mga stories. So, yan. Ito naman dito sa Reddit reactions naman tayo dito, no? Itong araw na to, isang napaka-alarming naman itong tatalakayin natin. Ito, yung usapin ng tatalakayin natin, no? Usapan hindi lang basta chismis lang eh. Diba? Kundi isang seryosong usapin dito na may kinalaman sa ating mga kabataan. Okay? Sa sistema ng edukasyon at ang mga taong pinagkakatiwalaan, no? Pinagkakatiwalaan natin bilang pangalawang magulang, no, ng ating mga anak. Ngayon, diretso na usapan tayo, no? Ngayon, hinggil sa isang post nito mula sa isang Reddit, no, na pumapatungkol sa kanilang relasyon ng isang guro at ang kanyang high school student. Isang relasyon na nakakabalot ng katagang ina at anak. Okay? Pero amoy na amoy pa lang, medyo mali siya na to. Okay? Mupo kayo maayos, no? At dahil seryoso itong ating uusapan, mga stories. Okay? Let's go, mga stories. Ito. Bawasahin muna natin yung mga mismong post nito. Galing ito sa dailychismis.com. So, ito subreddit yan subreddit na dailychismis.com nalagay. At ang sabi ng sender, sabi niya, kababuhan na yan. Anong kaek-ekan na naman to? Is this even legal? Parang beyond student-teacher. Cute love na ito eh. Parang borderline G-word na kadiri. Marky pa, i-censor mo na si bawal sa YouTube, okay? Kasi high school lang daw yung bata, just for DepEd, while you, where you when we need you, okay? So, tinignan ko, ako di sa, itong, about sa, tinit lang, medyo nakakabahala yung nakita ko dito, oh my God. Tinignan ako, sandali, ito. Ito. So, magkakaya ka. Kalagay dito, favorite ko yan si Ma'am Yvette Rose bilang araw ko naman maging anak. Next naman. Parang close. Nakasabay nito ba siya? Pumasok niya, Next. Okay, meron siyang kanina, may baby. Okay, may nickname ba kayo sa isa't isa? Sabong mo bibigyan sa'yo. Next. Okay, mayroong parang visual. Ang galing Nice. Ang galing. Dahil ko pa yung mga editors. Okay, next. Okay. Sabi niya dito, may good morning sa galing everyday. May mga good morning, very good morning, good nights. May litrong behikagi, ganyan. Okay? Alright. Ito naman sabi niya, nakasama ba siya overtime sa school everyday? Talaga? Sinasamaan siya overtime?
Di katulad sa mga, ano, sa mga ibang kaklase niya, nag-uwian. Pero dito, nandito pa rin sa kanyang, ang kanyang teacher. Talaga? Next. Okay, kasama magkanta talaga. Ay, sa ano to? Sa outing to. Ba't kasama to? Bakit? Kaya, naranasan na ba na yung sa clingy sweet? Sila kung ayaw niya na hinahawa nga siya ng iba. Oh my goodness. Okay? Tapos may conversation. May labi pa yan. May labi pa siya sa sayo ng buwan niya everyday. Oh my goodness. Ayan, medyo, sabi niya dito, naranasan mo ba hawakan ng cellphone niya sa ibigay person niya sa'yo kahit ayaw niya na hawakan ng cellphone niya sa iba? Okay. Next na. Okay naman yung conversations. Okay. Next. Naranasan mo ba mag-countdown siya everyday bago birthday mo? Okay. Kaya ito yung nakalagay dito. Oh my, sa birth month. Pala. Happy birthday, Evans. Di mahiya na. Okay. Medyo, private conversations to. Okay. Next. At naranasan mo ba pumunta siya sa birthday mo at magstay hanggang sa mag-midnight na? Oh my God. Ay, isa naman dito. Na-miss ka nga sa birthday, di kita. Okay. Naranasan mo din ba sa buwan na kapag nag-eat ka ng makashare siya po, tapos nakikisubo? Naka. Next. Okay. Tapos, nakasuot din ba kayo ng matching pajamas? Ay, nako. Mag-cover siya na lang kayo. Nag-iya pa kayo. Pabira. Pajama pa kayo. Ay, nako. Next. At saka, let's see kung kaya niyong palitan may ina. May always be may ina and may ina only. Pagdadamot ko talaga siya. Hindi ko malunok to. Bakit? Di ka ako magtataka kung bakit, hindi na ako magtataka kung bakit talamak dito ng G-word eh. Mga PDF file. Oh my goodness. Lumawari, man. Ay, nako. Hindi ko malunok to. Nakakadilimit. Okay, so stories, yun nakita ko dito, talagang di ko maawa ito. Ito, basahin natin yung mga ilan sa mga nagko-comments dito. Marami nagko-comments ilalagay ko lang sa description yung sa aking channel dito. May description ko, ilalagay ko doon yung links, mababasa mo lahat na naman na dismayaan dami. Pero ilan lang ko ilalagay ko dito. Sabi niya dito, what the hell? Mukhang silang magnanay. Sabi niya, hindi mother-daughter turingan, may mali siya yung teacher eh. Nabola-bola niya yung minor kaya ganyan. Buti hindi ako ganyan. Alam ko, may isip ka, pero no way. Ito sabi ito. Kadiri ang boda, gets ko yung pang motherly love eh. Pero iba talaga to. Next naman ito. When I was in high school, I experienced that. A teacher, girl, and then the older, would chat me every day and call me pretty at inaya niya akong lumabas with her. Inaya pa akong uminom na kami na lang daw dalawa. This feels familiar. Di yan normal and definitely not a mother-daughter relationship. Mukhang wilawil din yung teacher. Okay. Ako, iba na yan, Ito naman niya. My younger cousin experienced this nung grade 10 siya. Everyone knows naman na lesbian yung teacher niya. Nako. Till now, grade 12 na siya. Di pa rin ma-report kasi wala namang ginawang management ng school. Talaga? Di niya
Oh my goodness. Ito, sabi nga dito, ganyan yung ka-schoolmate ko dati. Yung teacher niya sa computer ng grade 2, kalilibin niya ngayon. Super nakakadiri. Oh my goodness. Ito naman yung last naman letters. Ito sabi niya, I commented this sa ibang post regarding the issue. It's the same issue rin. Pero I'm curious, aware sila na si Iha na may relationship siya sa teacher niya? Kasi the way she worded her caption, parang hindi siya aware. O nagpapicture nagpapamukhang innocent lang siya sa social media. Kaya ganyan. Kasi this is so concerning talaga. Ay, Mikey, lahat yung mga picture yun, pa-censor na lang. Oo. This, be involving the minor age kasi yun, iba. Mas mainam, iba na lang ninyo. Okay? So, ito sa akin, ito, nag-ito coping ko dito, no? Mga stories, magpakatotoo tayo. Diretso sa prank dito kasi, ito, hindi ito normal to, Ito ay motherly love. Ito ay textbook G-word. Okay? Wag nating gamitin salitang ina o maternal connection para matakpan sa isang relasyon malinaw na lumalagpas ng professional at moral hanggang sa isang guro, no? Na hangganan ng isang guro, no? At ang kanyang estudyante. Narito ang aking pasusuri kung bakit napakadelikado at nakakabahala yung issue nito. Una kasi yung isang yung labis sa paglalabag dito, yung professional na hangganan, okay? Kasi ang isang guro na may posisyon na kapangyarihan, kumbaga at ang isang estudyante, kumbaga power dynamics kasi yun di ba? Ang guro kasi ay may hawak na marka, yung parang grades, di ba? Marka, guro ng mga otoridad, di ba? Yung sa authority. At ang guro yung dapat na magbibigay ng proteksyon na tamang gabay sa loob at labas ng silid-aralan. Okay? Ang pagpapadala ng I love you, araw-araw na pagbibigay ng mga palayo ng may babi, diba? Na ang pag-alam ng password sa cellphone, diba? Ng isa't isa. At yung pagtulog o pagsuot ng matching pajama sa loob ng isang silid, no, ay hindi bahagi ng tungkulin ng isang guro. Okay? Ito ay tahasang pagsira ng professionalism. Okay? At saka, pangalawa, ito, marami nagtatanong ng mga comments kung bakit tila proud ba ang bata sa kanyang mga captions na ipagdadabot ko talaga siya. Mga stories, dyan makikita yung gaano katindi ang epekto ng G-word. Okay? Ang biktima ay madalas na hindi alam na biktima siya. Okay? Sa paningin ng isang high school student, okay? Ay yung pagtingin ng high school student, nakakataba ng puso na maging espesyal, okay, sa mga mata ng isang nakatatanda, okay? O yung kanyang guro, okay? Pakiramdam niya ay nakakalamang siya sa mga kaklase niya dahil siya ang paborito. Di niya nakikita ang panganib dahil dahan-dahan siyang binobola-bola, diba? O binuo yung dependency sa guro, diba? Ang tawag dyan ay emotional conditioning. Okay? At saka, pangatlo, ito yung pinakamatinding dito, no? Ang paggamit ng konsepto ng pagiging pangalawang magulang para sa gawing legal o katanggap-tanggap na paningin ng publiko ng kanilang ginagawa. Ginagawang panangga sa salitang tanging ina, 'di ba? Para kapag may pumunta sa kanila, madali nilang masasabi na para mag-ina lang naman kami, ganyan. Nagdudumi yung utak nyo, ganyan. Pero seryoso mga stories, sinong mag-ina ang may selosan at may caption na
let's see kung kaya nyo akong palitan. Na parang magkasinta ng nag-agawan ng teritoryo. Ba? Ito para sa akin, no, mga stories, no, hindi ito dapat palalagpasin, no. Ang paaralan ay nakasulat sa Lanyard, ang First Christian Academy. At ang kagawaran ng edukasyon ng DepEd, no, ay dapat umaksyon ng mabilis dito. Meron tayo tinatawag na DepEd Child Protection Policy. Ilalagay ko na lang dito yung ito papakita ko sa inyo yung yung batas nito. Ito yung papakita ito, ilalagay ko dito. Hindi, itong DepEd Child Protection Policy. Screenshot ko na ito, papakita ko sa inyo. Sabi nga dito, according dito sa Google, sabi niya, the DepEd Child Protection Policy, DepEd Order Number, dito, series of ito. Mandates a serious tolerance policy of all forms of abuse, violence, exploitation, discrimination, and B-word in Philippine schools. It promotes positive disciplines and requires schools to establish child protection committees o CPCs to handle intervention and reporting. Ito yung mga mga principles, papagato sa inyo, mahaba-haba ito. Ito yung roles committees, reporting intervention protocol, yun. Okay? Papagato ko sa inyo mga to. Okay? Yan yung meron siyang detalye dyan. Ngayon, mga stories, no? Ito yung, at saka meron tayong special protection ng Children Against Child Abuse, Exploitation, Discrimination Act, no? Ito, Republic Act ito. Ang guro, babae man o lalaki, okay, anuman ang kanyang kasarian, ay pwedeng pumasok sa ganitong uri ng ugnayan ng isang minor na kanyang estudyante. Ay dapat tanggalan ng lisensya at pananagutin sa batas. Naku, ang bigat niyan. Ang aking payo sa akin, ang payo na lang sa mga magulang at mga nanonood dito sa mga stories natin, alamin nyo ang takbo ng buhay ng iyong mga anak sa paaralan. Okay? May karapatan kayo doon. Alamin niyo yung mga takbo doon, ha? At kapag ang iyong anak ay may sobrang close dyan ng isang guro o magiging dahilan para gabi na kung umuwi, okay? Kapag ang iyong anak ay may sobrang yung close na, palaging magkasama sa minsan minsan magkasama sila sa coffee shop, diba? O yung mga regalo bulaklak kung ano-ano pang mga yan, diba? Mag-imbestiga na kayo, okay? Huwag kayong huwag kayong mag-atubiling magtumbik-tubik, mag-isip, investigan nyo na. Kasi huwag nating hintayin na magiging normal ng ganitong kabastusan sa ating lipunan sa ilalim ng pagkukunwari ang pagiging cute o close na relasyon. Okay? Kaya naman mga stories, ano ang yung pananaw dito na kumakala sa issue nito? Naniniwala ba kayo na motherly love ba ito o sumasang-ayon kayo sa akin na ito ay isang malinaw na kaso na G-word na dapat i-report sa DepEd? Okay? Comment down below sa akin baba, at yung mga saloobin nyo, at basahin ko lahat yan eventually. Okay? Kung gusto niyo ng mga ganitong usapin, ng mga ganitong issue at intense na usapin, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a great night. Bye!